So guys, this LWLB. So guys, today is December 6, 2024. Around 20:10 ng gabi. So may mga nagtatanong sa akin sa live, ano daw ba masasabi ko dun sa isyong kinasasangkutan ni Maris Racal at pati dun sa kanyang partner in showbiz, yung isang guy. So, dahil nga sa controversial na kumakalat at yung ibang mga brand ay kumakalas na at wini-withdraw na yung endorsement ni Maris Racal. So, dito sa issue kasi kinasasangkutan ni Maris Racal, sabihin na natin na oo, yung tao nagkamali, babae lang yung tao, bata pa, na fall in love, nagmahal. So, hindi natin masisisi sa kanya na kailangan ba na pigilin yung kanyang puso. Diba? O sabihin na natin yung guy ay may karelasyon. Oo. Pero ito lang yung masasabi ko lang din naman dun sa mga taong naninira sa kanya. So, yung guy, hindi pa naman kasal. Sabihin na natin may mali man yung babae na si Maris Racal dun sa nangyaring controversial dahil dun sa conversation na kumakalat through online. Hindi natin mapipigilan si Maris. Bakit? Dahil tao lang din naman siya. Hindi lang din naman siya yung tao nagkamali. Alam ko marami din naman sa mga kababaihan, hindi lang sa mga kababaihan at kalalakihan din ang nangyayaring ganitong sitwasyon. Di ba? So, dun sa mga taong naninira at sa mga taong sumasabotahe dahil sa nangyaring controversial or controversy na nasasangkutan ni Maris, sana tigil-tigilan yung maging perfecto. Hindi naman kayo Diyos para husgahan yung tao. Bakit kamo? Kung nagkamali man yung tao, inaccept niya yon kung ano man yung pagkakamali niya. Naghingi siya ng pasensya dahil doon sa pagkakamali niya, dahil nga na fall in love siya. Hindi natin mapipigilan yung ating puso, lalong-lalo na kung ma-fall in love ka doon sa tao na hindi mo naman alam na single ba or may karelasyong iba. Diba? Hindi natin kailangan batikusin. Hindi natin kailangan pigilin yung puso ng isang tao kung siya ba'y nagmahal. Nagmahal lang yung tao. Ako ay nag-private message kay Maris na kung may mga taong maninira sa'yo, hindi lang naman ikaw yung tao nagkamali. Marami mga tao din ang nagkamali din. Marami din ang mga taong naging katulad mo din. Naging mahina. Pero hindi mo kailangan pang patulan, hindi mo kailangan pagtuunan yung mga taong negatibo na sinasabi sa iyo na what? Di ba? Ito lang naman sabi ko kay Maris. Just focus your journey. Enjoy your life. Be fight and be strong. Ignore the negativity outside. Hindi mo kailangan silang pansinin, hindi mo sila kailangan pagtuunan ng oras, ng minuto, ng segundo. May pangalan ka na. Gumawa ka na ng ingay, ibig sabihin gumawa ka na ng ingay, kilala ka na ng mga tao. Humingi ka man ng pasensya, okay na yun. Pero dun sa mga tao na hindi mapigilan yung paninira nila kay Maris at dun sa partner niya in showbiz, hindi lang naman kayo yung nagkamali. Marami din sa mga taong kagaya natin na nagkakamali din. Bakit pag nagkamali ka ba ng isang beses, dalawa, borado na agad yung mga nagawa mong tama? Huwag tayo maging perfecto sa lahat. Tao lang din tayo. Naging mahina man tayo, pero be lesson. Diba? Naging malaking lesson to para sa atin. Kasi ako, I realized to me, I shared to my story when I'm high school. Meron akong girlfriend before. Siguro mga 1 month or 2 months pa lang kami. Tinanong ko siya kung married ba siya, tinanong ko siya kung single ba siya. Pero hindi siya nagsasabi ng totoo. Then, nagtaka na lang ako na nakikipag-iwalay na sa akin yung girlfriend ko. Why? Because she asking na kailangan na daw niya makipag-iwalay. Na wala akong alam o walang valid reason. Nagulat na lang ako na yung reason ay nalaman ko pa dun sa schoolmate niya. Na yung palang babae ay ikakasal na. Siyempre bilang isang lalaki masakit yon. Naging girlfriend mo yung tao, tapos nakipag-break ng walang valid reason kahit wala ka namang ginagawa, pero bigla kang i-break sa ganung dahilan, malalaman mo pa yung nangyari, ikakasal na pala.
yung babae, syempre masasaktan ako. Kasi girlfriend ko siya eh. Di ba? So, inaccept ko yun. Nagwalwal ako, inisip ko ano bang ginawa ko, that's move on. Hindi mo kailangan pagtuunan yung mga bagay-bagay. Kung nawala man yung isa, may babalik. Kung may mawawala man, may babalik at may babalik. Just pray. Yun lang yung may papayo ko sa'yo, Manis. Alam ko babae ka din. Mahina ka din. Bata ka pa. Pero just ignore the negativity outside. Hindi mo kailangan pagtuunan yung mga taong nasa paligid mo na kung ano-ano mga sinasabi sa'yo. Paniwalaan mo kung ano nararamdaman mo, ipagpatuloy mo. So kung may na-lesson ka man sa nangyari, just be accept. Continue what is your journey. Hindi mo kailangan pang maging dapa. Bumangon ka. Huwag kang magpakalubog sa mga negatibong sinasabi sa iyo. Be strong and be fight. Just pray. Ito yung aking conversation na minessage ko kay Maris. At ito yung interview niya. Thank you. Aminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the side in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single. Aminin ko, sa araw-araw na pagtatrabaho namin, nahulog din yung loob ko. He would be very sweet to me. He would be such a gentleman to me. He would say things to me. He would tease me on the side in front of other people. He would tell all the people who were close to me that he was single. So, I was confident to act a certain way around him on the set. Because in the eyes of the people there, we were both single.